Why are you even here? Bulalas ang babae habang nanlalaki ang mga mata. You don't belong in an event like this. You weren't even invited. Pero bago pa siya muling makapagsalita ng masakit na salita, biglang dumating ang head bodyguard. Yung parehong lalaking naging in charge sa entrance kanina. Mabilis itong lumapit sa kanila at pumagitna sa eksena. Ma'am, please. Ani at mahigpit ang tono ngunit magalang. Stop, tama na. Hindi mo siya pwedeng sigaw-sigawan at ipahiya basta dito. Nagulat ang babae at nilingon ito ng masama. Ang mga kilay niya ay nagtagpo. And who do you think you are to talk to me like that? Singhal ni Thalina. Sino ba siya? She's just nothing. Just some old woman pretending to be somebody. Ni hindi nga siya invited dito. Wala man lang siyang pinakitang invitation. So why are you letting her in? Napalingon si Monday sa bodyguard. Halatang nagiinit na rin ang dugo ng lalaki, ngunit pilit pa rin itong ipinapakalma ang sarili. Tiningnan ng head bodyguard ang ginang sa kanyang tabi. Nagbuntong hininga ito bago muling nagsalita ng dahilan para matigilan din pati si Monday. Hindi niya kailangan ng invitation. Nagtatakang napakurap si Thalina. And what do you mean she doesn't need an invitation? Kalmante na tumingin ang bodyguard kay Thalina bago nito binagsak ang bomba. Dahil siya lang naman ang host ng event na to. Natahimik ang lahat. Walang kumibo. Nagkatinginan ng mga tao. Si Monday, bagamat nananatiling tahimik sa kanyang pwesto, ay napalingon rin sa ginang, na ngayon ay nakatitig lamang sa babae. May bahagyang ngiti pa sa kanyang mukha. The host? Bulalas ng babae, ngunit kapansin-pansing namumula na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Monday Solares na siguro ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Yan ang sabi ng mga kapitbahay nila at iyon din ang paniniwala niya. Bata pa lang kasi si Monday, ayaw na talaga siyang dubayan ng kamalasan na yan. Para bang lagi na lang na nakabuntot sa kanya. May ilan po ang mga nagsasabi na baka raw ipinanganak siya na kakambalang kamalasan sa dami ng malas na nangyari sa buhay niya. Kung may pangalan at mukha nga ang malas, tsak, siya yon. Sunod-sunod talaga ang dagok sa buhay niya. Kapag may magandang balita, hindi siya pwedeng masyadong maging matuwa. Kasi siguradong may kasunod na masamang balita. Halimbawa, kapag natanggap siya sa trabaho ngayon, malamang bukas o makalawa, tanggal na siya. O kaya na may pag-iinitan siya ng mga kaopisina. Lagi, walang palya. Araw-araw kabuntot niya ang kamalasan. At katulad na lamang ngayon, nakangusong umuwi si Monday sa kanilang bahay. Halos hindi makatingin ng diretso sa mga taong nadaraanan niya. Laglag ang balikat, sabog ang buhok, at bitbit ang plastic envelope na ang laman ay requirements niya. Paano ay natanggal na naman siya roon sa pinagtatrabahuhan niyang cafe. Mag-iilang linggo pa lang siya doon. Tanggal na agad siya. Binuksan niya ang gate nila at nakita niya agad si Mang Tony. Ang ama niyang laging nakaabang sa may pasilyo ng bahay. Nakaupo ito sa lumang silyang kahoy. May hawak na tasa ng kape na tsak ang kanyang ina ang nagtimpla para dito. Umangat ang tingin nito at ngumiti sa kanya. Pero kaagad din kumunot ang noon nang mapansin na tila ba matamlay na naman siya. Anak, malumanay nitong sabi. May nangyari na naman ba? Hindi na kailangan tanungin pa kung anong ibig sabihin nito. Opo Sagot naman ni Monday, binagsak ang katawan sa bangkong malapit sa pintuan. Tanggal na naman ako. Kasi naman tay, kung ano-ano na lang sinasabi ng customer kanina. Bastos na nga, manyakis pa. Tinawag pa akong babe, tapos sinawakan ng kamay ko. Aba, di sinupalpal ko talaga. Lumabas naman si Aling Sita mula sa kusina. Hawak ang sandok at may apron. Narinig kasi nito ang pag-uusap nilang mag-ama. Nako, anak. Buntong hininga ni Aling Sita.
Ganyan talaga. Hayaan mo na. Huwag ka nang masyadong malungkot dyan. May mas magandang trabaho pa na darating para sa'yo. Oo nga. Sabat din ni Mang Tony. Ikaw pa ba? Madiskarte ka. Matapang at marunong ka. Tsak makakahanap ka agad ng trabaho kaya huwag mo nang alalahanin ang nangyari sa dati mong trabaho. Past is fast. Past is past yun, Tay. Natatawa na pagtatama niya naman sa ama. Tumawa ito. Pareho lang yun. Tumawa rin ang kanyang ina bago hinaplos ang buhok niya. Huwag ka nang malungkot, anak. Nagluto nga pala ako ng paborito mo kaya ngumiti ka na riyan. Napangiti sa Monday kahit may kaunting luha sa gilid ng kanyang mata. Ganoon lagi ang mga magulang niya. Hindi nila sila kinokondena. Hindi nila sinasabihang pabaya siya o malas. Sa halip, palagi siyang pinapalakas sa mga ito kahit gaano pa karaming kamalasan ang nangyayari sa buhay niya. Salamat, Nay, Tay. Sabi niya bago tumayo at ngumiti sa kanila para hindi na sila mag-alala. Hindi mo pa nadidiligan ang tanim mong halaman. Ano, Tay? Ako na pong magdidilig? Umiling si Mang Tony. Nako, hindi na anak, magpahinga ka muna. Dapat may energy ka. Malay mo bukas may good news na. Tsaka sa halip na magkikilos ka dyan, magpahinga ka kaya muna. Napabuntang hininga si Monday pero pilit na ngumiti at pinasigla ang boses. Oo nga no, ako pa ba? Baka bukas, CEO na ako. Sabay-sabay silang natawa at sa kabila ng hirap, nang paulit-ulit na kamalasan na tila sinusundan siya kahit saan, si Monday ay hindi sumusuko. Dahil alam niya, may mga taong naniniwala sa kanya. Iyon ang mga magulang niya, ganun din ang mga over-supportive niyang kapatid. Matapos muling mawala ng trabaho, pinasok na muna niya ang pagde-deliver ng pagkain. Hindi glamorous, hindi rin stable, pero sapat na para may maiwi siyang pera sa pamilya. Kahit papaano, may pantawid. May silbi pa rin siya. Habang sakay ng kanyang motor, tinitigan niya ang address na nakalagay sa kanyang delivery app. Goldland Building. Muntik pa siyang mapapreno bigla. Goldland Building? Bulong niya sa sarili. Totoo ba to? Paano? Ang Goldland Building ay isa sa pinakamalaki at kilalang building. Madalas siya itong madaanan pero ni minsan hindi pa rin siya nakaakyat doon. Ang mas nakakagulat, sa tuktok ng building siya magde-deliver. Ibig sabihin ay penthouse na tag. Hindi siya makapaniwala. Makakaapak na siya sa malagintong lupa ng Goldland. Well, not totally lupa kasi mga semento ang maaapakan niya. In fairness naman, may mga mayayaman pa na kumakain ng mga fast food at nagpapadeliver pa. Akala ni Monday kapag sobrang mayaman ng isang tao, puro mamahaling pagkain na rin ang kinakain nila. Nilingon niya ang likod ng delivery box, inayos ang supot ng pagkain, at siniguradong hindi matatapon ang mga nilalaman. Malas pa naman siya sa lahat ng bagay, huwag naman sana siyang dapuan ng kamalasan ngayon. Nang marating niya ang gusali, halos mapanganga siya sa nakita ng mga mata niya. Napakalaki. Napakaganda ng lugar na ito. Pakiramdam niya, ngayon ay para siyang isang alien sa isang dimensyong hindi niya kayang abutin. Kinakabahan siyang naglakad papunta sa entrance. Pinilit maging composed kahit pakiramdam niya ay walang karapatan ng luma niyang rubber shoes na umapak sa marble na sahig. Good afternoon po, sir. Magde-deliver lang po ako. Bungad niya sa security guard. Penthouse? Tanong ng guard, sabay tingin sa screen. Oo, sige. Daan ka sa elevator sa kanan, top floor. Salamat po. Hindi pa man siya nakakasakay ng elevator, naramdaman niya na ang butil-butil na pawis sa batok at noo. Hindi siya pinagpapawisan dahil sa init, dahil kung tutuusin ay napakalamig dito dahil sa aircon. Pinagpapawisan siya kasi kinakabahan siya. Siyempre, sino ba naman ang hindi kakabahan para siyang taga na napadpad sa isang kaharian. Wala pa siyang kaide-ideya sa pasikot-sikot sa lugar na ito. Pagpasok sa elevator, bumungad sa kanya ang salaming pader. Agad niyang tinanggal ang helmet niya
at inayos ang buhok niyang panglalaki ang gupit. Bata pa man ay titibo-tibo na talaga siya. Hanggang sa pagdalaga ay dala niya pa rin ang kilos niyang ganito. Napalunok siya bago inayos ang sarili. Pilit na pinapakalma ang dibdib niya kasi ninervyos na siya. Kaya mo to, Monday. Iha, ay hindi pala, ako pala yun. Mahina niyang biro sa sarili. Hindi naman halimaw ang mayayaman. Di ka nila sasaktan at hindi ka rin nila kakainin. Sus, magde-deliver ka lang naman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pumikit siya sandali at naghintay ng ilan pang minuto, narinig ang pagding ng elevator. Senyales ng huling palapag. Bumukas ang pinto. Lumabas siya sa hallway na parang 5-star hotel ang ganda. Malinis, tahimik, at parang kahit hinga niya ay naririnig sa bawat dingding. At heto na siya. Nasa harap ng pintong may brass plate. Isang penthouse. Napalunok siya. Bakit pa siya sobrang kinakabahan ngayon? Okay, Monday. Hingang malalim. Marami pang ibang orders. Tapusin mo na to at nang marami ka pang ma-deliver. Hingang malalim. Pinindot niya ang doorbell. Ilang segundo pang lumipas at narinig niya na ang marahang pag-unlock ng pinto. Bumukas ito. At doon, tumambad sa kanya ang isang lalaki. Matangkad, maputi. Matangos ang ilong at mukhang modelo na lumabas straight from the magazine. Malalim ang titig. Naka-robe lang. Pero hindi iyon basta sa paningin kahit pa sumisilip ang matipuno nitong dibdib. Mukha pa ring desente. Dignified. Ganito siguro talaga kapag mayaman. Kahit anong suot, mukha pa rin silang desente. Hindi gaya niya na kahit ano sigurong isuot, nagmumukha pa rin siyang kawawa. Halos hindi agad nakagalaw si Monday. Napatitig siya sa lalaki. Sa malainukat na tong panga. Sa kilay na para bang laging may tanong. At ang tanong nga ay sumunod. Who are you? Tanong ng lalaki. Bahagyang nakakunot ang noo habang inaalala kung may ina-expect ba itong bisita. Napakurap naman si Monday. Bumalik sa ulirat. Nilagay niya ang kamay sa dibdib at bahagyang yumuko. Good afternoon po, sir. Si Monday po, delivery rider. Ito na pong order niyo. Sabay abot ng pagkain. Pilit pinatitingkad ang ngiti kahit nanginginig ang tuhod. Pero nananatiling nakatitig ang lalaki sa kanya. Tahimik, matalim. Nakakabingi ang katahimikan. Pakiramdam ni Monday ay kahit ang tibok ng puso niya ay naririnig ang buong hallway. Tapos nagsalita ulit ang lalaki. Mababa ang tono. You look familiar. Natigilan si Monday. Ako po? At bigla siyang natakot. Baka may ginawa na naman siyang hindi tama. Baka mali ang address. Baka. Did you apply something here before? Tanong ng lalaki. Lumapit ng kaunti habang nakatitig pa rin. Umiling si Monday. Ay hindi po, sir. Ngayon lang po ako nakapasok dito sa ganitong kataas na gusali. Saglit na natahimik ang lalaki bago niya tinanggap ang order. Thanks. At saka pa lang ito pumasok muli para kuhanin ng bayad. Bumalik din agad ang lalaki. Inabot ang bayad kay Monday at matapos siyang makapagpasalamat, akmang tatalikod na sana siya para umalis nang biglang may marahang yabag na narinig mula sa loob. At ilang saglit, isang babae ang biglang sumulpot sa likuran ng lalaki. Mapuputi ang binti, mahabang buhok, naka-satin night dress na parang bagong gising. Pero hindi mo maikakailang kahit bagong gising lang ito ay mukha pa rin modelo sa ganda. Hindi lang basta maganda kundi napakaganda pa. Pero hindi iyon ang unang napansin ni Monday. Ang unang napansin niya ay kung paanong masama ang tingin nito sa kanya. Napakunot ang noo ni Monday kasi bakit parang may galit sa kanyang babae? Wala naman siyang ginagawa. Saglit siyang natigilan habang sinusundan ng tingin ng babae ang bawat kilos niya na para bang may ginagawa siyang kasalanan na hindi niya alam. Wala namang salita ang lumabas sa bibig ng babae. Pero ang tingin nito, matulis, mapanuri. Parang sinisilip ang buong pagkatao niya mula ulo hanggang paa.
Ilang sandali pa nagsalita ng lalaki. I'll take this inside, thanks again. Maikling sabi ng lalaki, tsaka ito tuluyang pumasok sa loob at iniwan si Monday sa may pintuan kasama ang babae. At bago pa man maisara ang pinto ng tuluyan, lumapit ang babae sa kanya. Pinagmasdan siya mula sa taas hanggang baba. Parang hindi siya isang tao, kundi basura sa kalsada. At sa malamig na boses ay nagsalita ito. Next time, huwag ka nang babalik dito. Napakunot ang noo ni Monday. Ha? Bakit po? Tanong niya. Litong-lito pero hindi na siya sinagot. Mariing isinara ng babae ang pinto sa harapan niya. Napaatras pa siya sa gulat. Grabe naman yun. Bulong niya sabay kamot sa batok. Wala naman akong ginagawa. Tahimik siyang lumakad palayo. Bitbit ang bakanting insulated food at ang pagkagulat sa inaasal ng babaeng hindi niya kilala. Paulit-ulit niyang iniisip kung may nasabi ba siyang mali o baka mali ang suot niya. Nag-check pa siya ng zipper. Kompleto naman. Hi, Monday. Kakambal mo nga talagang kamalasan. Buntong hininga niya habang nilalampasan ang hallway. Pagdating niya sa elevator, hindi pa rin niya mapigilan ang mag-isip. Siguro girlfriend niya yon, kaya siguro galit kasi baka nag-away sila. Kumamot ulit siya sa kanyang ulo, mas malakas na ngayon. Pero grabe ang sungit naman niya, para akong binuguhan ng yelo. Tapos napailing na lang siya, sabay na pangiti ng bahagya. In fairness, bagay sila. Gwapo si kuya, maganda si ate. Power couple vibes. Yun nga lang. Saglit siya napatitig sa kisame ng elevator habang bumababa. Masungit. Pagbukas ng pinto, lumabas siya at bumalik sa motor. Pilini niya na wag nang alalahanin ang nangyari kasi for sure, hindi naman na sila magkikita ulit. Maliban sa kakaibang encounter sa penthouse, wala namang sumunod na kamalasan sa buong araw ni Monday. Kaya naman habang nagmamaneho siya pa uwi, kahit papaano ay magaan ang loob niya. Hindi niya na masyadong iniisip ang inaasal ng babaeng nagsungit sa kanya kanina. Ay, sanay na ako doon. Bulong niya sa sarili. Sabay ngiti habang sinisipol ang paborito niyang kanta na tumutugtog mula sa kanyang luma ngunit buhay pa ring cellphone. Hindi na bago sa kanya makasagupa ng masusungit na customer. Mula pa noong nag-umpisa siyang magtrabaho kung kani-kanino na siya na destino. Sa mga pasigaw, mga sobrang demanding, mga madaldal, hanggang sa mga walang pasensyang tila ba palaging may PMS. Sanay na siya. Kaya ngayong wala namang nasirang pagkain, walang nadisgrasya sa motor at higit sa lahat, hindi siya natanggal sa trabaho ngayong araw, masasabi niyang swerte pa rin siya. Pagdating niya sa kanilang maliit pero maayos na bahay, agad siyang sinalubong ng amoy ng nilagang baboy na niluto ng kanyang ina. Napangiti siya. Kumalam bigla ang sikmura niya. Monday anak! Masayang bati ng kanyang ina mula sa kusina. Tapos ka na sa biyahe mo? Tanong ng kanyang ama na nakaupo sa lumang sofa. Nagbabasa ng dyaryo. Kahit alam naman nilang puro online na ang balita ngayon. Opo tay, wala namang naging problema. Sagot ni Monday habang tinatanggal ang helmet at iniabot ang bitbit na eco bag ng pagkain na ibinili niya pa para sa kanyang mga magulang at mga kapatid na check siyang nasa computer shop na naman. Wala bang nang away sa'yo? Tanong naman ng kanyang ina. Lumapit siya sa hapag at naupo. Pinapahid ang pawis gamit ang bimpo. Wala po, ayos naman po lahat. Sagot niya sabay hikab. Baka may nang-asar na naman sa'yo, ha? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Wala bang sumigaw sa'yo o nanisi? Baka may nagsungit na naman sa'yo. Wala po, okay naman po lahat. Sagot niya. Sigurado ka, ha? Singit ulit ng ama. Kasi alam mo naman, kahit malakas ka, hindi naman sa lahat ng oras dapat mong tiisin ang mga ganon. Napakamot sa batok si Monday. May konting masungit lang po, pero okay lang. Di ko naman lang pinansin. Sanay naman ako eh. Sabay tawa niya na para bang mas binibigyang liwanag ang kanyang malas sa tadhana.
Napailing ang kanyang ina pero ngumiti rin. Iyan ang gusto ko sa'yo anak. Palaban, pero mahinahon. Marunong magtimpe, kaya alam ko makakahanap ka rin ng maayos sa trabaho na para talaga sa'yo. Biglang umupo ang kanyang ama sa tapat niya. Hawak-hawak ang tasa ng kape. May update na ba sa pinag-a-applyan mong trabaho? Tanong nito. Umiling si Monday, pero hindi nawala ng pag-asa ang tono niya. Wala pa nga po tay eh, pero sana po matanggap ako. Siyempre, matatanggap ka. Sabay abot ng kanyang ama sa kanyang balikat. Ikaw pa ba? Napakasipag mong bata. Marunong kang makasama. Marunong kang rumispeto. May talento ka rin. Ang kailangan mo lang, makahanap ng tamang pagkakataon. Yun lang. Kaya kapit lang palagi. Napangiti si Monday sa sinabing iyon. Para bang muli siyang nabuhayan ng loob. Kasi meron siyang pamilya na laging nariyan para sa kanya. Supportive, maunawain. Hindi sumusuko sa kanya kahit pa nakabuntot na sa kanya ang kamalasan ng mundo. Salamat po, tay, nay. Mahina ngunit taos pusong tugon ni Monday. Kahit na tila kakambal niya na ang mala sa bawat hakbang, alam niyang habang may pamilya siyang naniniwala sa kanya, hindi siya kailanman tunay na talunan. Makakahanap rin ako ng mas magandang trabaho. Ako po ba? Dagdag pa niya, sabay ngiti na may bahid ng determinasyon. Makalipas ang ilang linggo nang walang tigil na pagbasa ng resume, panalangin tuwing gabi at paulit-ulit na pangungulit sa email, sa wakas, natanggap na rin si Monday sa trabaho. At hindi lang basta-bastang trabaho, bodyguard. Ulit niya habang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin sa kanilang munting kwarto. Wala pa rin kupas ang ngiting hindi maipintas sa labi niya habang hinahaplos ang itim na blazer na suot niya ngayon. Bagong-bago. Medyo maluwag sa balikat pero ayos lang. Uniform pa rin niya ng tunay na profesional. Ang linis ko tingnan. Natatawang sabi niya sa sarili. Sabay saklay gamit ang kamay sa kanyang buhok. Inayos pa niya ang kwelyo ng puting polo sa loob ng coat. Kinuha ang maliit na pulbo sa kanyang drawer at dinampian ng kaunti ang kanyang muka. Di pwedeng mukhang hula sa unang araw, aniya sa sarili. Napatingin siyang muli sa salamin at marahang umayos ng tindig. Chin up, chest out. Dapat professional. Medyo nailang pa siya sa sarili pero pinilit niyang mag-pose ng seryoso. Sir, bawal pumasok dito kung wala kayong invitation. Aniya sa sariling refleksyon, sabay kindat sa salamin. Hindi makapaniwala si Monday. Dati-rate, nag-aasam lang siya na makahanap ng trabaho. Ngayon, bodyguard ng isang VIP. At higit sa lahat, higit na mas mataas ang sahod nito kaysa sa lahat ng mga trabaho niya noon. Ilang sandali pa, lumabas na siya ng kwarto at bumaba patungo sa maliit na lang kusina. Nandoon ang kanyang mga magulang. Nakaupo, sabay kumakain ng pandesal at kape. Aba, anak, ang astig mo ngayon na. Tuwang-tuwang bati naman ang kanyang ina. Napatigil sa paglagay ng palaman sa pandesal. Aba, parang artista. Sabi naman ng kapatid niyang si Jared. Baka mamaya maging bodyguard ka pa ng anak ng presidente o kung sino mga artista. Dagdag na biro ng kanyang ama. Napakamot na lamang si Monday sabay tawa. Tay, nay, wag niyo naman taasan ng expectation. Baka ma-pressure ako. Anak, kahit sino pang bantayan mo dyan, basta magtrabaho ka lang ng tapat at maayos. Proud na kami sa'yo. Sabi ng kanyang ina, habang nilalagay ang isa pang pandesal sa isang supot. Eto, almasal mo. Huwag mong kalimutang kumain, ha? Baka matukhang ka ng gutom. Tinanggap naman niyo ni Monday, sabay halik sa pisngi ng ina. Salamat po, nay, tay. Tapos tumayo siya ng diretso at sumaludo sa kanila ng may ngiti. Mission accepted po. Ako na po ang bagong kalasag ng bayan. Sus, tigilan mo nga kami dyan. Sabi ng kanyang ama pero halatang pinipigilan ng tawa. Naglakad na palabas si Monday ng bahay.
Habang bitbit ang kanyang maliit na bag at baon na pandesal, dala ang bagong panimula at bagong pag-asa. Na-training naman na siya sa mga kailangan niyang gawin at naipaliwanag na rin sa kanya lahat ng kailangan niyang malaman. Ganun pa man, ay kabado pa rin si Monday. Pero syempre, malakas pa rin ang loob niya. Sa kanyang trabaho, siya lang ang nag-iisang babae. Sa totoo nga niyan ay palaisipan din sa kanya kung paano siya natanggap dito. Siguro nadala nang nag-interview sa kanya noon dahil sa kanyang tapang at determinasyon. Kung kaya ang pangako niya sa kanyang sarili ay gagalingan niya sa trabaho na ito. Para naman hindi sayang ang chance na binigay sa kanya. Kahit pakakambal niya na nga yata ang kamalasan, sisikapin niya pa rin na magtagal siya dito. Habang nakatayo si Monday sa tapat ng elevator sa bagong gusaling iyon kung saan gaganapin ang malaking event, napansin niya ang isang matandang babae na hirap pitpitin ng 2 o 3 paper bag at isang maliit na clutch. Mabilis siyang kumilos. "Ma'am, tulungan ko na po kayo." Alap niya agad habang maingat na inaalalayan ng babae at kinuha ang mga dalahin nito. Napatingin sa kanyang babae. May pagkagulat sa mga mata nito, pero agad din napalitan ng ngiti. "Ay, salamat iha. Naku, mabuti na lang at may mabait pa rin pala ngayon." "Naku, walang anuman po," sagot ni Monday habang tinutulungan itong makapasok sa elevator. Pagpasok nila, niyuko ni Monday ng kaunti ang ulo bilang paggalang. "Ingat po kayo, ma'am." "Salamat iha, mabuting bata ka," sagot ang matanda. "Ano palang pangalan mo?" "Monday po." "Ako naman si Edith. Nay Edith na lang itawag mo sa akin." "Sa hotel ka ba ito nagtatrabaho?" "Ay hindi po, pero bodyguard po ako sa malaking event na gaganapin sa Grand Hall mamaya." "O ganun ba? O siya, mag-iingat ka at maraming salamat sa tulong mo ha." Ilang oras ang lumipas at nagsimula na ang kanyang unang assignment. Suot ang kanyang black suit, naka-earpiece at nakatayo sa harap ng entrance ng isang malawak at eleganteng ballroom sa isang sikat na hotel. Kabado ngunit naka-alerto si Monday. Isa siya sa mga naka-assign sa pagtanggap at pag-check ng mga invitations ng mga VIP guests. Kinakabahan siya. "Ang dami pong kilalang tao," bulong niya sa katabi niyang bodyguard. "Grabe, sosyal pala talaga ng event na to, no?" Napangiti na rin maging ang katrabaho. "Sinabi mo pa, ilang taon na akong bodyguard at ito pa rin ang pinakamagarbong event taon-taon. Hindi lang artista at modelo, pati senador, diplomat at mga may-ari ng malalaking kumpanya." Napalunok si Monday. Ngunit biglang sumingit ang isa pang bodyguard sa kanan nila. "Pero alam niyo ba, iha?" bulong nito. "May mas exciting ngayong gabi." "Ha? Ano po yun?" tanong ni Monday. "Paparating daw yung pinakahihintay ng lahat. Yung pinakabatang bilyonaryo sa bansa na may dugong maharlika." Napakunot ang noo ni Monday. "Talaga po?" "Oo," sagot ng isa. "Hindi siya umattend last year. Pero ngayon daw, darating na. Kaya nga mas maraming dumalo ngayon para makita siya eh. Sobrang bihira kasi nung lumabas. Sobrang private ng taong yon. Kaya malaking bagay na narito siya ngayon at darating." Lalo tuloy na excite si Monday sa narinig. "Sigurado bang darating siya?" tanong naman ni Mang Lito. "Confirm, may nakapwesto na sa labas para hintayin ang convoy niya. Mas may madami pang security yon kaysa sa presidente." Napatango si Monday. Kahit wala pa siyang ideya kung sino ang tinutukoy nila, pero ngayon, ramdam niya na ang pagtaas ng tensyon. Nakaka-excite. Makikita niya na ang sinasabi nila. Makalipas ng ilang mahabang sandali, abala pa rin si Monday sa pag-check ng invitations. Nananatiling tahimik at maayos sa trabaho, ngunit biglang natigilan ang kanyang kamay at parang nanlamig ang kanyang katawan. Mula sa dulo ng hallway ng entrance, may paparating na babae. Elegante ang postura, perpekto ang hubog ng katawan sa suot na wine red silk gown, at kumikislap ang mga alahas sa suot nito. Ngunit hindi ang alahas ang bumihag sa atensyon ni Monday, kundi ang mukha. Siya yun. Yung babaeng nagsungit sa kanya noon sa penthouse.
Napalunok siya at mabilis na tumingin sa ibang direksyon. Baka makilala siya ng babae. Baka lalo pa siya nitong pag-initan. Mahirap na. Baka sa isang iglap ay mawalan na naman siya ng trabaho. Kaya mabilis siyang umurong. Nagkunwaring busy sa likod ng isa pang bodyguard at hinayaan na lang ang ibang kasamahan ang mag-entertain sa babae. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi sa kaba ay may isa na namang dumating. Isang matanda. Ang matandang babae na tinulungan niya kanina sa elevator. "Good evening. Maaari na ba akong pumasok sa loob?" Anito. Ngunit bago pa man ito maska ng mga guards, lumapit ang babae sa pulang gown. Ang parehong babaeng sungit sa kanya noon. "Wait," mataray na sambit ng babae. "Mukhang may naliligaw ata tayo." Napatingin dito ang matanda. "Hindi naman to community event ah." Sarkasikong ani ng babae. "This is an exclusive gala for top business people, celebrities, and society figures. Hindi to charity event. Kaya naliligaw ka siguro ng pinuntahan. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob." May ilang tao sa paligid ang napalingon. Naparinig nila ang tono ng babae. Matalim, mapanlait. "Pasensya na," sabat ng isa sa mga bodyguard na halatang naiilang. "Ma'am, may invitation po si madam." "Invitation? Baka fake yan ah," sabi ng babae. "Look at her clothes. Tingnan na yung bag niya. That's not even designer. You really think someone like her belongs here? Oh, come on, please." Tumahimik ang paligid. Si Monday naman mula sa di kalayuan na papikit saglit sa inis at gulat. Hindi niya akalain na ganito pa rin pala ang asal ng babaeng ito. Sa liit ng mundo, heto't muli niyang nasaksihan ang pagmamaliit ito sa kapwa. Dahil lang sa itsura, dahil lang sa edad. Ang mata pilit pinapanday ang ngiti. "Anak, ini-invite ako ng isang kaibigan ko. Siya mismo ang magbibigay ng..." "Kung sino man yan, tell her next time. Don't give invitations to random strangers in the street." Lalong nanliit ang mata. Hindi na kinaya ni Monday. Humakbang siya paabante. Pinag-iisipan niya kung dapat ba siyang makialam o manahimik na lang ulit. Ngunit nang makita niyang napayuko ng matanda sa hiya at may mangilang-ilang guest nang napapangiti na parang nakikiayon sa panglalait ng babae, patuloy pa rin sa pagmamaliit ang babae sa matanda. "Sabihin mo nga sa akin," madingwi ka ng babae. "Anong ginawa mo para makakuha ng invitation? Namamalimos ka ba o baka naman wala ka naman talagang kaibigan na umambita sa'yo? Sa halip, baka ninakaw mo yan sa kanya." May ilan pang mga guests na napatigil sa paglalakad, tumititig ng uosyoso. Ang matandang babae, si Ginang Edith, ay nanatiling kalmado. Hindi nito sinagot ang babaeng bumabastos. Ngunit kapansing-pansing lumalalim ang tingin nito at marahan lamang itong tumitig pabalik. Hindi na nakatiis si Monday. Hindi niya makaya na tumayo na lamang habang pinapanood na ipahiya ang matanda na wala namang masamang ginagawa. "Tama na," mahinahong sabi ni Monday. Ngunit may bigat ang bawat salita. "Hindi po tayo narito para mahusga ng kapwa. Lalo na kung hindi mo pa nga siya kilala." Bumaling ang babae sa kanya. "Ikaw na naman?" Matalim ang tingin nito. "Ano bang problema mo? Nakikialam ka na naman. Tsaka hindi ba sinabi ko sa'yo noon na huwag ka nang magpapakita sa akin?" Hindi sumagot si Monday. Bagos tumingin siya sa kasamahan niya at sumenyas para tawagin ng head bodyguard. Ilang saglit lang dumating ito. May suot na earpiece at seryosong muka. "Anong nangyayari dito?" Itinuro ng babae si Ginang Edith. "This woman? She doesn't belong here. Wala siyang karapatang makapasok. I'm sure my fiancé didn't invite someone like her." Tahimik na inabot ni Ginang Edith ang isang invitation. Tinanggap naman ito ng head bodyguard. Ngunit pagkakita pa lang sa pangalan na nakasulat doon, namutla ito. Parang biglang nanuyo ang lalamunan. "Miss Edith?" Magsasalita pa sana ito pero napatigil din ng may kung anong sinenyas ang ginang.
Kaya napilitan ng head na pilit na ngumiti, sabay sabing, "Ma'am, welcome po. Pasensya na sa abala. Maaari na po kayong pumasok sa loob." "What?" Gulat na bulalas ang babae. "You're letting her in? I'm going to talk to my fiancé. I'm sure he didn't invite someone like her. This is embarrassing." Ngunit ngumiti lamang si Ginang Edith sa babae. Hindi na lang nito sinagot ang babae. Sa halip, bumaling ito kay Monday. "Gusto ko siyang isama sa loob," sabit ang matanda, sabay turo kay Monday. "I want her as my personal bodyguard for tonight." Nagulat si Monday. "Ako? Sa loob? Bodyguard niya?" Bigla siyang napaatras ng kaunti. "Ma'am, pasensya na po. Hindi po kasi ako naka-assign sa ballroom area. Andito lang po ako sa perimeter at saka..." Ngunit agad namang lumapit ang head bodyguard at tinapik siya sa balikat. "Monday, sumama ka na sa kanya. Bantayan mo siya sa buong gabi. Iyan ang utos." Napatingin naman si Monday sa head bodyguard. Halatang nalilito. "Sigurado po ba kayo, sir? Bawal po ata yun sa protocol natin. First day ko lang po." "Exception ito. Hindi mo kailangang intindihin ang ibang detalye. Basta't siguraduhin mong ligtas siya at komportable. Take care of her." Naguluhan man ay tumango si Monday. "Okay po, sir." Sabay nga sila ni Ginang Edith na pumasok sa ballroom, habang ang babaeng mapangmata ay naiwan sa may gilid. Nanggagalaiti sa inis at naguguluhan kung sino nga ba talaga ang matandang iyon. Habang binabaybay nila ni Ginang Edith ang malapad at mamahaling hallway papasok sa ballroom, marahang naglakad si Monday sa tabi ng matanda. Bagamat nakaitim na suit at may tindig na isang professional na bodyguard, hindi niya maitago ang kaba at pagtataka sa bilis ng mga pangyayari. First day niya, at ngayon ay siya ng personal na tagabantay ng isang matandang babae na tila higit pa sa ordinaryong bisita. Napatingin siya sa ginang. Napansin niyang medyo mabagal ang lakad nito kaya marahan siyang yumuko at nagtanong, "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang magpahinga muna bago tayo pumasok?" Banayad ng ngumiti naman sa kanya ang matanda. "Ayos lang ako, iha. Salamat sa pag-aalala." Sandaling tumigil ito tumingin sa kanya. "At saka salamat din sa pagtanggol mo kanina. Hindi lahat ay may tapang na sumagot sa mga taong mapanghusga." Napakamot sa batok si Monday. Medyo nahiya. "Nako, wala po yun. Ginawa ko lang po yung tama. Ayoko lang pong may napapahiya at nasasaktan sa harap ko. Lalo na kung hindi naman po kayo gumagawa ng masama. Tsaka trabaho ko po yun bilang guard." Muling gumiti ang matanda. Parang mas lalong lumalim ang tingin nito sa kanya. "Bihira ng mga kabataang may ganyang prinsipyo, ah." Nito. Sandaling katahimikan ang sumunod habang patuloy silang naglalakad. Ngunit ilang sandali pa, muling nagsalita si Ginang Edith. "Bakit nga ba parang kilala ka ni Thailana?" "Thalina po?" Naguguluhan niyang tanong. "Yes, yung babae kanina." "Thalina ang kanyang pangalan." Sabi niya. Napakamot muli si Monday sa ulo. Nahihiyang umiti. Kasi po dati pong delivery rider ang trabaho ko. Nagkataon lang po na nakadeliver po ako minsan sa penthouse nila. Doon ko po siya unang nakita." Tumango si Ginang Edith. "Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Pinahiya?" Hindi naman po niya ako sinaktan, pero sinabihan niyo po ako na wag na raw po akong babalik doon." Sagot ni Monday, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Napataas ang kilay ni Ginang Edith. "May nagawa ka bang kasalanan sa kanya noon kaya niya yun nasabi sa'yo?" Umiling si Monday agad. "Wala naman po, pero parang ayaw niya lang po sa akin. O baka nagkataon na bad mood lang siya noon." Napailing na lang ang ginang. Ganun talagang ugali ng babaeng yun. Isa yun sa hindi ko nagustuhan sa kanya. "Matagal na po ba kayo magkakalala ni Miss Thalina?" "Oo,
Kilalang kilala ko si Thalina. Ang kahulugan na wika ng matanda. At sa mga asal niyang ganito, mas lalo niya lang akong binibigyan ng dahilan para hindi ko siya magustuhan. Paglapit nila sa pintuan ng ballroom, tumigil si Monday at saglit na huminga ng malalim. Doon niya lang napagtanto na ilang hakbang na lang ay makakapasok na siya sa isa sa pinakasosyal at pinakabonggang event na napuntahan niya. Sumulyap siya sa ginang. Ma'am, sa totoo lang po, kinakabahan po ako. Napalingon si Ginang Edith. Bakit naman? Kasi po, first time ko pong pumasok sa ganitong klase ng event. Parang ibang mundo po ito. Lahat ang kinis, ang mamahal ng mga suot, ang sosyal. Baka po makaapak ako ng gown o mabangga akong vase. Wala po akong maipang babayad sa mga suot nila. First day ko pa lang po ngayon sa trabaho. Napatawa si Ginang Edith. Isang magaan na tawa na tila musika sa gitna ng tensyon. Huwag kang kabahan, iha. Sa lahat ng taong dapat na narito ngayon, isa ka doon. Dahil marunong kang gumalang. Marunong kang magtanggol ng mahina. Hindi lahat ng may tuxedo o may gown may mabuting puso. Pero ikaw, kahit simpleng damit lang, ang puso mo ay busilak. Napangiti si Monday. Kahit simpleng papuri, tumama ito sa mismong puso niya. Tumango siya at binuksan ang pintuan para sa matanda. Pagpasok nila sa ballroom, bumungad sa kanila ang malaharing dekorasyon. Liwanag ng mga chandeliers, mamahaling carpet at mga taong suot ang pinakamagarang damit. Habang patuloy na naglalakad sa loob ng ballroom si Monday at Ginang Edith, napansin ng dalaga na kahit may edad na ito, ay may malaprinsesang presensya. May dignidad sa bawat hakbang, may lambing sa bawat pagngiti, sa mga taong napapatingin sa kanila. Hindi maitatangging may kakaibang aura ang matanda. Tila ba sanay sa mga ganitong engranding pagtitipon. Pagliko nila sa isang panig ng ballroom, dumaan sila sa ilalim ng gintong chandelier na kumikislap mula sa kisame. Bigla nagsalita si Ginang Edith. Mababa ang boses, ngunit may tinig ng kapilyahan. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino ako? Tanong nito habang patuloy sa paglalakad. Napatigil saglit si Monday. Tumingin sa ginang, ngunit agad din ang umiti at sumagot. Kung hindi niyo po sasabihin, hindi ko na rin po itatanong, ma'am. Trabaho ko lang naman pong bantayan kayo. Hindi makaalam. Napahinto si Ginang Edith, tsaka marahang napailing habang natatawa. Gusto ko yan. Hindi lahat ng tao marunong gumalang sa personal na espasyo ng iba. Karamihan, chismosa. Ngumiti si Monday, ngunit hindi na sumagot pa. Napatango na lang siya at tinuloy ang paglalakad. Kahit may kaunting kaba pa rin sa dibdib. Mas gumaan na ang pakiramdam niya. Mas naging kampante siya sa piling ng ginang. Pagkapasok nila sa mismong bulwagan ng ballroom, agad silang sinalubong ng mga taong tila kilala na ni Ginang Edith. May ilan na agad na nag-abot ng kamay, nakangiti, at may respeto sa kanilang mga tingin. Oh my! Doña Edith, it's so good to see you tonight. Bati ng isang babaeng nakadilaw na gown. You look stunning as always, Doña Edith. Sabay abot ng kamay ng isa pang lalaki na halatang may katungkulan din. Isa-isang tinanggap ng ginang ang mga kapakikipagkamay at halos lahat ay napapatingin kay Monday sa kanyang tabi. Your grandson? Bulong ng isang babae. No, sagot ni Ginang Edith na may bahid ng ngiti. She's my bodyguard at babae siya. Oh, sorry, nalito lang ako dahil sa buhok niya. Maraming napatingin muli kay Monday. Hindi siya kasing forma ng ibang security sa paligid. Ngunit kahit na babae, may tindig itong maayos at may aura ng pagiging alerto at mapagkakatiwalaan. Nang marating nila ang mesa ng mga VIP guests, agad na naupo si Ginang Edith sa upuan. Ngunit si Monday ay nanatiling nakatayo sa likod nito. Napansin ito ng ginang kaya muli ito nagsalita. Bakit hindi ka pa umuupo, iha? Agad na sagot ni Monday. Mas gugustuhin ko pong nakatayo, ma'am, para mas mabantayan ko po kayo ng maayos. Napangiti si Ginang Edith. Muli siyang napailing na parang hindi makapaniwala sa inaasal ng dalaga.
Habang pinagmamasdan niya ang paligid, unti-unti na rin siyang nasanay sa karangyaan ng event. Ang mga kulay ng ilaw, ang malambot na musika ng jazz band, at ang halakhakan ng mga mayayaman sa paligid. Ngunit kahit anong saya ng kapaligiran, ang pinakamatingkad pa ring tagpo sa gabing iyon ay ang presensya ng isang matandang ginang na marahil higit pa sa pagiging ordinaryong bisita sa event na iyon. Nagpatuloy ang kasiyahan sa ballroom. Dazzling chandeliers sparkled from above, and the room buzzed with polite laughter, the clinking of champagne glasses, and the soft hum of classical music from the live quartet. Sa bawat sandali, mas lalo lamang namamangha si Monday. First time niya kasi makadalo sa ganitong klase ng pagtitipon. Ang mga bisita ay pawang mayayaman, mga kalalang personalidad, politiko, artista, at mga negosyanteng maharlika ang dugo. Lumulutang ang kanyang isipan sa mga tanong. Ito palang mundo ng mga elite? Ganito pala karangya? Kahit pa simple lang ang ayos niya bilang bodyguard, naramdaman niyang para siyang nasa ibang mundo. Are you alright, Monday? Tanong ni Ginang Edith, habang pinupunasan ng tisyo ang gilid ng bibig mula sa pagkalat sa maliit na kanape. Yes po ma'am, namanghalang po ako. Sagot niya na may munting ngiti sa labi. Ganito po palang mundo ng mga mayayaman, ano? Nakakamangha po pala. Ngumiti lang si Ginang Edith at marahang tumango. Enjoy the view while you can, Iha. The higher the halls, the louder the echoes of power. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang naputol nang muli na namang bumungad ang babaeng nagsungit sa kanila kanina. Ang parehong babaeng nambastos sa ginang sa entrance pa lamang ng event. Si Thalina. Napakamot si Monday sa ulo niya. Ito na naman, bulong niya sa sarili. At hindi nga siya nagkamali sa hinala. Sa isang kumpas ang mapanuring mata at pagtataray ng kilay, lumapit ang babae sa kanilang mesa. Kasabay ng mahinang pag-iling ng ilang panauhin na tila naaasiwa na rin sa asal nito. There she is again. The woman spat with venom in her voice. Still pretending like you belong here? Napalingon si Ginang Edith kay Thalina. Kalmado ang anyo, hindi pinapatulan ng bastos na tono ng babae. I told you earlier, I'm an invited guest. Sagot ni Ginang Edith. Oh, please. Anas ni Thalina sabay umira pa. Everyone here knows this event is exclusive. You clearly don't belong here with your outdated clothes and with your fake invitation. Who do you think you're fooling? May mga napapalingon na sa eksena. Mga bisitang tila naaasiwa sa gulo sa gitna ng eleganteng selebrasyon. Napahigpit ang hawak ni Monday sa kanyang radio earpiece, ngunit pinilit niyang kontrole ng sarili. Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan si Doña Edith. Kalmanteng saad ni Monday kaya napatingin din sa kanya si Thalina na tila hindi naman nagustuhan ang pakikialam niya. Under protection ko si Doña Edith. Hindi mo siya pwedeng pagtaasan ng boses at bastusin. Nanliit ang mga mata ni Thalina. Humalukip-kip ito at tiningnan mula ulo hanggang paa. And who are you to speak? Masungit na sabi nito. You're just a bodyguard. Know your place. Opo, bodyguard lang ako. Kalmante pa rin sagot ni Monday. Pero may karapatan naman siguro akong magsalita. Lalo na kapag alam kong may inaapi. At alam ko rin na wala na sa tamang mga sinasabi mo sa kanya. I don't care if you work for her. Mariin pa rin nasambit sa kanya ni Thalina. She shouldn't even be here. This is a respectable gathering, not a charity case. I was invited. Tumayo si Ginang Edith. Ganun pa man ang boses at muka ay pareho pa rin seryoso. If you doubt that, I suggest you speak to the organizers. Or perhaps your fiancé? Sandaling namutla ang babae nang banggitin ang fiancé nito. Pero agad ding bumawi at napairap. You're bluffing.
There's no way. No, there is way. Putol pa ni Ginang Edith. Malamig at regal ang tono ng boses nito. I don't need to prove myself to someone whose values are as shallow as their manners. Tumaas lalo ang paghanga ni Monday kay Ginang Edith dahil nananatili lamang itong kalmado pero nakakatakot ang boses nito. Ang mabuti pa po ay tigilan mo na si Ginang Edith, miss. Sabi naman ni Monday dito. Watch your tone. Untag nito. You'll regret talking to me like that. Patuloy pa rin ang babae sa pagmamaliit at pagsigaw kay Ginang Edith. Hindi ito alintana sa dami ng taong nakatingin na sa kanila. Habang si Monday ay patuloy na naninindigan sa tabi ng Ginang. Sinisikap na panatilihin ang kalmadong disposisyon kahit tila lumalalim na ang tensyon sa pagitan nila. Why are you even here? Balalas ang babae habang nanlalaki ang mga mata. You don't belong in an event like this. You weren't even invited. Pero bago pa siya muling makapagsalita ng masasakit na salita, biglang dumating ang head bodyguard, yung parehong lalaking naging in charge sa entrance kanina. Mabilis itong lumapit sa kanila at pumagitna sa eksena. Ma'am, please. Aniya, mahigpit ang tono ngunit magalang. Stop, tama na. Hindi mo siya pwedeng sigaw-sigawan at ipahiya basta dito. Nagulat ang babae at nalingon ito ng masama. Ang mga kilay niya ay nagtagpo. And who do you think you are to talk to me like that? Singhal ni Thalina. Sino ba siya? She is just nothing. Just some old woman pretending to be somebody. Hindi nga siya invited dito. Wala mo lang siyang pinakitang invitation. So why are you letting her in? Napalingon si Monday sa bodyguard. Halatang nagiinit na rin ang dugo ng lalaki, ngunit pilit pa rin itong pinapakalma ang sarili. Tiningnan ng head bodyguard ang Ginang sa kanyang tabi. Nagbuntong hininga ito bago muling nagsalita, na dahilan para matigilan din pati si Monday. Hindi niya kailangan ng invitation. Nagtatakang napakurap si Thalina. What do you mean she doesn't need an invitation? Kalmante na tumingin ang bodyguard kay Thalina bago nito binagsak ang bomba. Dahil siya lang naman ang host ng event na to. Natahimik ang lahat. Walang kumibo. Nagkatinginan ng mga tao. Si Monday, bagamat nananatiling tahimik sa kanyang pwesto ay napalingon rin si Ginang na ngayon ay nakatitig lamang sa babae. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. The host? Malalas ang babae, ngunit kapansin-pansing namumutla na ito. Yes, sagot ng head. She's the mother of your fiancé. Nabitawan ng babae ang hawak niyang clutch bag. Lahat ng dugo sa mukha nito ay tila naglaho sa isang iglap. Mother of what? Nauutal na untag nito. Yes, ma'am. Ginang Edith is your fiancé's mother. Pagkumpirma ng lalaki. And this is her event. Tuluyang namutla si Thalina at hindi malaman kung saan ibabaling ang tingin. Ang mga mata ng bisita ay ngayon nakatutok dito. Mula sa pagiging mapangmata, ngayon siya na ang kinakain ng hiya. Tila gusto na lang nitong lumuni ng lupa sa sobrang kahihiyan. Samantala si Monday ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ni Ginang Edith. Ngunit sa kanyang loob hindi niya inakalang ganito pala katimbang ang Ginang na kanyang ipinagtatanggol. Sa halip ay muling kalmante na nagsalita si Ginang Edith. The next time you look down on someone, make sure they're not looking right back at you from above. Hindi na nakapagsalita si Thalina at pahiyang-pahiya lamang ang itsura nito. Ngumiti naman dito si Ginang Edith bago bumaling kay Monday na napangiti rin sa labis sa paghanga para kay Ginang Edith. Hindi siya makapaniwala na napakayaman pala talaga ni Ginang Edith sa kabila ng napakasimple nitong kilos at pananamit. Ganon pa man, hindi pa rin makapaniwala si Monday sa mga nangyayari. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa labis na pagkabigla.
Ang ginang na ilang minuto lang ang nakalipas ay inaape sa harap ng maraming tao ay siya palang host ng buong engranding event na ito. Napalunok siya ng tuyo. Siya pala yun. Napatingin siya kay Ginang Edith na ngayon ay nakatitig lang sa kanya ng may bahagyang ngiti. Halika na iha. Nito sa kalmadong tinig. Umalis na tayo rito. Hindi malang lubos mo unawaan ang ibig sabihin ng matanda. Sunod-sunuran naman si Monday habang naglalakad sila palayo sa ballroom. Hindi pa rin siya makapaniwala. Patuloy pa rin sa pag-ikot ang isip niya. Pagkaraan ng ilang hakbang na itanong niya na ang bumabagabag sa kanya. Aalis na po tayo, Ginang? Umiling ang Ginang. Hindi, pupuntahan lang natin ang anak ko. Gusto kong makilala mo siya. Kanina pa siyang narito. Pinapanood lang ang lahat ng nangyayari. Bahagyang kinilabutan si Monday. Kanina pang narito? Pinapanood lang sila? Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang sumunod sa Ginang na dinala siya sa isang open lounge na bahagyang natatabingan ng mga kortina at halaman. Doon sa gilid, nakatayo ang isang lalaki. Nakasandal sa railing, hawak ang sigarilyo at malamig ang titig sa kadiliman ng gabi. Naninigarilyo, tahimik. Matikas ang tindig. Sebal, tawag ng Ginang. Paglingon ng lalaki, namilog ang mga mata ni Monday. Tumigil siya sa paglalakad. Paano ay agad niyang nakilala ang lalaki? Ito, ang lalaking nasa penthouse. Ang lalaking pinag-deliveran niya ng pagkain noon. Nakasamang babaeng masungit. Ang lalaking akala niya ay simpleng rich boy lang. Ngayon nakikita niya itong muli. Pero sa ibang liwanag. Hindi lang pala ito basta gwapong lalaki sa penthouse. Anak ito ni Ginang Edith. Mom! Tugon ng lalaki habang tinatapon ng sigarilyo at inapakan niyon. Lumapit ito sa kanila. Mabigat ang presensya. Si Monday tahimik din. Nanginginig ang kamay niya sa hindi malamang dahilan ay kabado siya. Tumayo sa pagitan ng anak at ni Monday si Ginang Edith. Tinitigan nito ng diretso ang anak. Nakita mo naman siguro ang nangyari, hindi ba? Panimula ng Ginang. Matatag ang tinig. Nakita mo kung paano akong pinahiya. Kung paano ako apihin at maliitin. Dahil lang sa itsura ko. Dahil ang kasuotan ko ay hindi kasing rangya ng kasuotan ng ibang naroon. Yes, I saw everything. Katulad ng sinabi ninyo. Hindi ako nakaalam at pinanood ko lamang lahat ng nangyari. Kalmante pa rin ang tinig ni Sebal. And I'm sorry kung naranasan mo yon sa kanya, Mom. Hindi ko alam na magiging ganan pala ang kanyang ugali. That's the woman you're going to marry? Tanong ni Ginang Edith, na bakas pa rin sa tinig ang disappointment. Hindi ko lubos maisip kung anong pinakain sa'yo ng babaeng yun para magpasya kang pakasalan siya. Mabuti na lamang at nalaman ko agad ang ugali niya. I am planning to marry her dahil kailangan ng Dela Merced ng tagapagmana. And I thought she's the best choice because she showed me nothing but kindness. Tulad ng nais ni Dad na maging manugang bago siya mawala. Hindi ko naman lubos akalain na lahat ng yon ay pagpapanggap niya lang. Ngayon na nakita na natin ang tunay na ugali ng babaeng yon, gusto kong malaman mo na hindi ko siya matatanggap bilang manugang. Isang malaking kahihiyan para sa mga Dela Merced kapag kinasal kayong dalawa at matuklasan ng mga tao na ganun pala ang kanyang pag-uugali. Awkward lamang na nakatayo si Monday habang seryoso na nag-uusap ang mag-ina. Hindi niya malaman kung dapat na ba siyang umalis o manatili na lamang doon at magkunwari na animoy wala siyang naririnig. Muling bumalik ang titig ni Ginang Edith kay Monday. Kung hindi dahil sa kanya, baka napahiya na ako ng tuluyan ngayong gabi. Siya ang tumindig para sa akin, Sebal. Hindi pa rin makapagsalita si Sebal. Ngunit ramdam ni Monday ang bigat ng katahimikan. Hinaplos ni Ginang Edith ang braso ni Monday. She stood up for me. When your fiancé just embarrassed me. Hindi pa rin makakilos si Monday sa kinatatayuan niya.
Parang nananaginip pa rin siya sa bilis ng pangyayari. Hanggang sa mapansin niyang lumapit si Sebal sa kanya. Saglit nitong tinitigan ang kanyang mga mata bago bahagyang yumuko. "Thank you," mahinang sambit ni Sebal. "Thank you for defending my mom." Hindi agad nakasagot si Monday. Hindi niya inakalang ang lalaking ito na akala niya ay isnabero at matapobre, kagaya ng fiancé nito, ay marunong din palang tumanaw ng utang na loob. Pagkatapos noon ay hinarap ni Sebal ang ina. "Mom," may nahang sambit niya. "Ako na po ang bahala. Ako na makikipag-usap kay Thalina. I'll make sure na hindi na po mauulit ang nangyari ngayong gabi." Naningkit ang mga mata ni Ginang Edith habang nakatingin sa anak, tsaka muling nagsalita. Matigas ang tinig. "Talaga bang itutuloy mo ang pagpapakasal sa babaeng yon, Sebal?" Napatingin naman si Sebal sa ina. Saglit na napabuntong hininga. "Mag-uusap pa po kami. I need to talk to her first." Mahinahong sagot nito. Napairap naman si Ginang Edith at agad na tumalikod ng bahagya. Sa kabila ng tensyon, nagpaalam si Sebal. "I'll excuse myself. I'll go talk to her now." Tumango ito kay Monday, tsaka mabilis na naglakad palayo. Naiwan sila ni Ginang Edith hanggang sa mapansin ni Monday ang pag-iling ng ginang. "I can't believe my son," ani Ginang Edith na halos bulong pero puno ng hinanakit. Nabilog siya ng babaeng yon. Pinaikot siya sa palad. At kahit ilang ulit ko siyang binalaan, hindi pa rin siya naniniwala. Hindi karapat-dapat ang babaeng yan na maging parte ng pamilya de la Merced dahil sa kanyang ugali. Magdadala lamang siya ng kahihiyan sa aming pamilya. Kung magkaroon man ako ng manugang, ang isang kagaya mo ang gusto ko, Monday. Walang nasabi si Monday. Ayaw niyang makialam sa usaping mag-ina. Kahit pa nagsisimula na siyang makaramdam ng awa sa ginang. Kaya sa halip na magsalita, nanatili lang siyang tahimik. Nakatayo sa tabi nito bilang isang tapat na kasama. Napatingin si Ginang Edith sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon may lungkot sa mga mata nito. "Alam mo ba, Iha, bago nawala ang asawa ko, ang ama ni Sebal, ang hiling niya ay makahanap si Sebal ng isang babaeng may busilak ang puso, napakakasalan niya at makakasama habang buhay. Iyon lamang ang tanging gusto niya. At alam kong hindi si Thalina ang babaeng yan para sa kanya. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. At alam ko na kung gaanong kagaspang ang ugali niya." Hindi pa rin nagsasalita si Monday. Ngunit alam niya na ang gusto lamang ng ginang ay para sa ikabubuti ng anak nito. After all, sino na namang ina magnanais ng hindi maganda para sa anak nito? "Ano sa tingin mo, Iha? Anong kailangan kong gawin?" Baling nito sa kanya. "Sa tingin ko po ay si Sir Percival lamang maaaring magpasya pagdating sa bagay na yan." Ang tangi niya lamang na nasabi. Nagbuntong hininga si Ginang Edith bago tumango. "Tama ka riyan, Iha." Muling bumalik sa ballroom sina Ginang Edith at Monday. Pagpasok pa lang nila ay muli silang sinalubong ng mga tanawing kagalang-galang. Mga taong bihis na bihis. Mga piling panauhing abala sa pag-uusap at mga halakhak na may kasamang kasosyalan. Ngunit si Monday ay hindi maalis ang tingin sa isang tao. Doon sa gitna, sa di kalayuan nakita niyang abala si Sebal. O dapat nga palang tawagin sa buong pangalan nitong Antonius Percival de la Merced. Sa pakikipagkamay at pakikipag-usap sa ilang prominenteng bisita. Ang postura ng binata ay maayos, maginoo at walang bakas ng pagod sa mukha. Mula sa kinatatayuan ni Monday, tila ba isang prinsipe ang lalaking iyon. Prinsipe ng mga negosyanteng may dugong bugaw. Napansin din niya ang isang bagay. Wala na roon si Thalina. Napatingin ito sa paligid. Bahagyang umikot ang kanyang paningin sa buong ballroom. Baka napahiya at umalis na lang. Mahina niyang bulong sa sarili. Ilang saglit pa, may narinig silang anunsyo mula sa host ng gabi. "Ladies and gentlemen," sabi ng announcer sa entablado,
Let us all welcome tonight's most awaited man of the hour, Mr. Antonius Percival de la Merced. Sabay sabog ng palakpakan. Tumindig si Sibal mula sa kinauupuan at paaangating yumuko sa harap ng lahat bago marahang umakyat si entablado. Tahimik ang buong silid habang nagsimulang magsalita ang binata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Sibal. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. This night is not just a celebration of success, but a reminder that no business, no empire is ever built alone. It is built by people, by trust, and by loyalty. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Habang nakikinig na palunok si Monday, hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kakaibang paghanga ang unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib. Tila ba pinapanood niya ang isang buhay na huwaran, isang taong hindi lamang bihasa sa negosyo, kundi marunong ding magpahalaga sa mga taong nasa paligid niya. Napansin niyo ni Ginang Edith. Bata pa lang yan, ganyan na yan. Ani Ginang Edith habang nakatingin rin sa anak sa entablado. Hindi ko na siya kailangang pilitin. Kusang nag-aaral. Kusang lumalapit sa mga mentor. Palagi niyang gustong matuto. Lalo na't maaga siyang namulat sa negosyo. Napatingin si Monday sa Ginang. Kaya pala parang napakataas ng respeto ng mga tao sa kanya. Ngumiti si Ginang Edith. Oo, Percival. Iba siyang bata. Pero simula nung mawala ang ama niya, mas pinili niyang umiwas sa limelight. Hindi na siya masyadong nagpapakita sa mga ganitong event. Pero ngayong gabi, he came back. Para sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa kanya. Para sa kumpanya namin. Kaya ang gabing ito, hindi lamang isang normal na gala. Celebration din sa tagumpay ng negosyo na siyang humawak. At celebration din sa wakas ay pinili niya ng umalis sa anino at humarap sa ibang tao. Bahagyang napatingin si Monday muli kay Sibal na ngayon ay bumababa na mula sa entablado matapos ang speech na to. At kahit doon ay marami pa rin ang gustong kamayan nito. Tahimik lamang si Monday pero sa puso niya may kung anong kakaibang paggalang at siguro simula na rin ang isang bagay na mas higit pa sa respeto. Habang patuloy ang seremonya sa ballroom, may isang sandaling napatigil si Monday sa pagtayo sa tabi ni Ginang Edith. Napansin niyo ng Ginang at bahagyang lumingon sa kanya. Hindi ka ba magsasaya, iha? Tanong nito na may halong inaamong ngiti. Napatigil si Monday. Hindi niya alam kung paano sasaya sa isang lugar na tila hindi siya nababagay. Napakamot siya sa batok at saka napangiti ng pilit. Ako po? Hindi na po, ma'am. Okay na po ako dito. Ngunit bago pa man siya makatanggi, may isang waiter na lumapit sa kanya at nag-alok ng inumin. Red wine po, ma'am. Hindi alam ni Monday kung paano ang tanggihan niyon. Napatingin siya sa baso, sa waiter, at saka kay Ginang Edith. Naabala naman sa pakikipag-usap sa isang babaeng bisita. Kaya't sa huli, tinanggap niya na lamang ang baso ng wine. Salamat po. Tahimik siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kinatatayuan ni Ginang Edith. Iniiwasan niyang matapunan o mabunggo ang mga mamahaling gown o suit ng mga naroroon. Ngunit sa kanyang pag-iwas at pagiging sobrang maingat, doon naman siya minalas. Sa hindi inaasahang pagkakataon may nabangga siyang lalaki. Tumila po ng bahagya ang laman ng kanyang baso. Nanlaki ang mga mata ni Monday nang makita kung sinong nabangga niya. Si Sibal. Si Antonius Percival de la Merced. Muntik nang nalaglag ang baso mula sa kamay niya. Agad siyang yumuko. Bilang paghingi ng paumanhin. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Seryosong tumingin sa kanya ang binata. Ang dating maginoo at kalmadong mukha ay bahagyang naiba ang anyo. Seryoso, matalim ang mata, at malamig ang boses. Tiningnan ni Monday ang sapatos nito. Napatakan ng pulang alak.
Narinig niya ang mahinang bolong ng lalaki. Damn it. Pasensya na po talaga, sir. Lilinisin ko po. Sandali lang po. It's fine. Malamig na sabi ni Sibal. Tila wala nang balak pansinin pa siya. Pero hindi matahimik si Monday. Hindi niya kayang palampasin iyon. Baka mamaya magreklamo ito kay Ginang Edith. O worse, sa organizer. Kaya't buong lakas ng loob na sinabi niya. Pupunasan ko na lang po, sir. Sandali lang po. Please po. Ayaw man pumayag ng binata, hindi na rin siya tinanggihan dahil sa pagpupumilit niya. Kaya't sabay silang lumapit muli sa kinaroroonan ni Ginang Edith. Pagdating nila, bahagyang nagulat ang Ginang nang makita ang dalawa. Ma'am, ani Monday, nahihiyang umiwas ang tingin. Natapunan ko po kasi si Sir Percival. Pupunasan ko na lang po muna siya sa bathroom. Babalik din po kami agad. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Ginang Edith. Sige, iha. Tumango si Monday at sinama na ang binata. Nananatiling hawak niya ang pulso nito, ngunit nawala sa isip ni Monday dahil sa labis siyang nag-aalala at kinakabahan din. Sumalyap siya sa binata habang sila'y naglalakad. Si Sibal naman tahimik lang pero tila hindi na masyadong seryoso ang mukha. Habang naglalakad sila palayo roon sa ballroom, pinapagalitan ni Monday ang sarili sa isip niya. Kung bakit ba naman kasi kailangang sa binata pa siyang babangga sa dami ng tao roon? Tahimik ang loob ng bathroom maliban sa marahang tunog ng faucet at pag-ugong ng ventilation. Maliwanag ang mga ilaw. Mamahalin ang marble sinks at gold-accented mirrors. Ngunit ang pansin ng lahat ng naroon ay hindi sa ganda ng interior, kundi sa dalawang kakaibang presensyang naroon. Isang binatang naka-black suit na basa ang harapan ng coat, at isang babaeng naka-bodyguard uniform. Hawak ni Monday ang isang mamasamasang pamunas habang dahan-dahan niyang tinutuyo ang natapunang bahagi ng coat na Sibal. Ilang mga lalaking pumasok at lumabas na lang. Nagtataka. May ilan sa sumulyap, may ilan na napailing. Pero walang nagtanong. Pagkatapos niyang punasan ng coat, yumuko siya ng mas mababa. Halos maglapat na ang tuhod niya sa sahig at inumpisahan niya na ang pagpupuna sa sapatos na Sibal. Hindi pa rin umiimik si Sibal. Pinagmamasdan lang siya. Hanggang sa kalagitnaan ng katahimikan, nagsalita rin ang binata. So, your mom's bodyguard? Napatingala si Monday. Agad siyang tumango. Opo, sir. Tahimik si Sibal saglit. Tapos ay muling nagsalita. We've met before, right? Napatigal si Monday. Saglit siyang nag-isip, tapos ay tumango ulit. Opo, nung nag-deliver pa po ako sa penthouse ninyo. Tumango rin si Sibal. Bahagyang naalala na ang pangyayari. Oh yeah, I remember. Matagal ka na bang bodyguard ng mom ko? Umiling si Monday. Hindi po, sir. Sa totoo po niyan, hindi po talaga ako bodyguard ni ma'am. Guard po ako sa event na to. Pero dahil po sa nangyari kanina, ayun po, ginusto po ni Ma'am Edith na akong sumama sa kanya sa loob. Gusto niya raw po kasi ako ng kasama niya. Tahimik ulit si Sibal. Tapos ay muling tumango. Thanks. Seryosong sabi ng binata. Natigilan si Monday. Napatingin siya. Hindi niya inaasahan iyon. Para saan po, natapunan ko nga po kayo ng inumin. Thank you. Ulit na Sibal. For helping me earlier. Not many people would stand up for someone like her in that kind of crowd. Dahil doon ay napayo ko si Monday. Ginawa ko lang naman po ang sa tingin ko ay tama, sir. Tahimik sa Sibal. Pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Nang matapos na ang pagpupunas, agad siyang inalalayan ni Sibal para makatayo. Come on, tumayo ka na. You've done enough. Hinawakan siya ng binata sa siko at dahan-dahang itinayo si Monday. Hindi pa rin siya makatingin sa mata nito. Maghugas ka muna ng kamay. Utos na Sibal. Tsaka siya inalalayan papunta sa marble sink. Agad namang sinunod ni Monday iyon.
Habang nagbabanlaw ng kamay, hindi pa rin niya alam kung paano niya haharapin ang binatang ito. Pagkatapos, sabay silang lumabas ng bathroom. Pagkalabas pa lamang nila sa pintuan, naramdaman agad ni Monday ang panibagong uri ng tensyon. Lahat ng mata sa hallway nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung dahil ba sa may lumabas siyang kasabay na mayayaman o dahil ba sa kakaibang eksenang nakita nila kanina sa loob ng men's bathroom. Pero isang bagay lang sigurado ni Monday. Sa bawat hakbang niya sa tabi ni Sibal, parang palakas ang tibok ng kanyang puso. Lumipas ang ilang araw matapos ang ingrading event na dinaluhan ni Monday bilang temporary bodyguard ni Doña Edith de la Merced. Maayos naman ang naging daloy ng trabaho niya sa kumpanyang nag-hire sa kanya bilang secretary personnel. Tahimik, disiplinado at hindi siya palakibo. Katangiang agad naman napansin ang kanyang mga nakakataas. Kaya naman isang araw habang abala siya sa pag-check ng security rosters sa loob ng opisina, tinawag siya ng kanyang supervisor. Monday, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mahinahong bungad ng kanyang boss habang nakaupo sa swivel chair nito. Nakatitig sa isang dokumento. Napatingin si Monday at bahagyang nag-aalala. May problema po ba, sir? Umiling ang supervisor at ngumiti. Wala naman. Sa totoo lang magandang balita ito. Naaalala mo pa ba si Doña Edith de la Merced? Si Ma'am Edith po. Opo, sir. Yung ginawan ko po ng escort ng event? Yes. Tinawagan niya kami kahapon. Gusto ka raw niyang kuning personal bodyguard? Napamulagat si Monday. Ha? Ako po? Ako po talaga? Tumango ang supervisor. Ikaw nga. Sabi niya she was impressed by how you handled yourself, lalo na sa pagtatanggol mo sa kanya. Isa raw sa mga bihira niyang makitang may disiplina at respeto sa trabaho. Hindi naman makapaniwala si Monday. Parang may kung anong masarap na kilig ang gumapang sa kanyang dibdib. Isa iyong malaking karangalan para sa kanya. Kung ganun po, sir, hindi po ako tatanggi. Opo, tatanggapin ko po. Napangiti rin ang supervisor sa kanyang sagot. Magaling. Sige, bukas na bukas din ipapahatid ka namin sa mansyon. Ihanda mo ang sarili mo. At Monday. Tumigil sandali ang boss niya, tinitigan siya. Huwag mong sayangin ang tiwala ng isang Doña Edith de la Merced. Malaking respeto sa kanya ng buong industriya. Opo, sir. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Kinabukasan, maaga pa lamang gising na si Monday. Nakaitim na long sleeve siya. Maayos ang pagkakasuot ng kanyang slacks at mukhang pinakintab pa ang sapatos. Habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanilang maliit na sala, inaayos niya ang kanyang collar at ayaw paawat sa paglabas niya ng bahay. Nandoon na ang itim na SUV na susundo sa kanya. Tinapik siya ng ama sa balikat. Ingat ka doon, anak, ha? Huwag kang masyadong mahiya. Ngumiti si Monday at sumaludo. Opo pa. Ako pa ba? Buong biyahe ay kabado si Monday. At the same time, excited din siya. Pakiramdam niya kasi ay nilulubayan na siya ng kamalasan kahit papaano. Kahit na may mga malas pa rin na nangyayari sa buhay niya, hindi na iyon kasing lala ng dati. Sunod-sunod na rin ang swerte niya kahit papaano. Ilang oras ang lumipas at sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng mansyon ng mga de la Merced. Pagdating niya sa tapat ng malaking itim na gate, bahagyang napalunok si Monday. Sobrang laki ng bahay, parang palasyo. May fountain sa gitna ng driveway. May mga tanim na rosa sa gilid ng walkway. At puro mamahaling sasakyan ang nakapark. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng isa sa mga house staff. Ma'am Monday? Ako po yun. Mahina niyang sagot habang nakakamot sa batok. Welcome po sa mansyon ng de la Merced, ma'am. Pagpasok niya sa loob, parang nakapasok siya sa isang eksena sa pelikula. Marmol ang sahig, may malaking chandelier, at may hagdang pa-curve pa na may carpet na kulay ginto at pula. At sa dulo ng hallway nakita niya si Doña Edith na nakatayo.
Nakangiti at nakasuot ng eleganteng puting dress. Monday! Masaya nitong tawag. Welcome to my home. Agad siyang lumapit at bahagyang yumuko. Maraming salamat po, ma'am. Huwag kang kabahan, feel at home, okay? Nito habang tinatapik ang braso niya. Ngumiti si Monday. Opo, ma'am, salamat po ulit sa pagtitiwala. Alam mo ba, sabay bulong ni Doña Edith. Ngayong nandito ka na, siguradong mas panatag na ako. Doon na nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Monday. Mula sa pagiging isang simpleng delivery girl, patungo sa pagtupad ng bagong responsibilidad bilang personal bodyguard ng isang matapang at iginagalang na babae. At sa likod ng ngiti niya, may halong kaba at pananabik. Dahil alam niyang sa loob ng mansyong iyon, magbabago ang kanyang buhay. At baka tuluyan na rin siyang iwan ang kakambal niyang kamalasan. Lumipas ang ilang araw mula na magsimula si Monday bilang personal bodyguard ni Doña Edith de la Merced. Maayos ang takbo ng kanyang trabaho, tahimik ang mansyon. Disiplinado ang mga tauhan at magaan din ang pagkikitungo sa kanya ni Doña Edith. Ngunit sa kabila ng katahimikan, palaging naroon ang presensya ng isang taong tila laging nakamasid. Si Cebal, ang anak ng Doña. Minsan habang nakatayo siya sa gilid ng hallway at sinisigurado ang seguridad ng buong paligid, nakita niyang pababa si Cebal mula sa hagdan. Maayos ang suot nito. Puting polo at itim na slacks. Hawak ang tablet at parang abala naman sa business meetings nito. Tumingin ito sa kanyang direksyon. Saglit lamang pero ramdam niya ang lamig ng titig ng binata. Sa tuwing sila ay nagkakasalubong, palaging nagtatagpo ang kanilang mga mata. At para naman may kung ano itong kakaibang kapangyarihan at nangihina siya. Nanginginig ang mga tuhod niya na para bang may kakayahan itong higupin ang lakas niya. Sa tuwing nagkakasalubong silang dalawa, walang palya sa mabilis sa pagtibok ang kanyang puso. Kulang na lang ay tumalo na mula sa dibdib niya ang taksil niyang puso. Hindi rin maunawaan ni Monday kung anong nangyayari at mas lalong hindi niya malaman kung dapat na siyang kabahan o matakot. Katulad na lamang ngayon. Habang sila'y magkatitigan, nagwawala na naman sa mabilis na tibok ang kanyang puso. Tumango lamang si Cebal. Walang salitang binitiwan. Gumanti naman si Monday ng magalang na tango. Napansin niyo ni Doña Edith na noon ay nasa gilid niya. Ganyan talaga ang anak ko. Ani Doña Edith na may mahinahong ngiti habang pinagmamasdan ng binata. Masyadong seryoso sa trabaho. Baka may meeting na naman siyang pinaghahandaan. Ngumiti si Monday kahit sa loob niya ay may kaunting kaba tuwing napapatingin sa kanya ang binata. May kung anong bigat kasi sa mga mata nito. Hindi galit, pero parang laging may gustong malaman. Tahimik ang buong bahay. Halos lahat ay nasa kani-kanilang kwarto na. Gusto lang sana ni Monday na uminom ng juice bago siya bumalik sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Naka-t-shirt lang siya at shorts. Simple at komportableng ayos sa kabila ng laki ng mansyon. Pagpasok niya sa kitchen, agad siyang tumungo sa ref at kumuha ng pitchel ng orange juice. Iniligay niya ito sa island counter at nagsalin sa baso. Ngunit hindi pa siya nakakaupo ay biglang bumukas ang pinto ng kusina. Tumigil siya sa paggalaw sabay lingon. Si Sir Cebal. Nakatayo ng tuwid sa pintuan ng kusina. Suot ang itim na robe na medyo bahagya pang nakabukas ang dibdib. Basa pa ang buhok nito, tila bagong ligo. Tahimik at mataman siyang tinitigan nito. Napabaling si Monday at agad na nagbigay galang. Good evening, sir. Tumango lamang si Cebal at naglakad papasok. Hindi ito nagsalita, pero dumiretso ito sa island counter at naupo sa high stool. Parang bigla siyang naging aligaga. Tumingin si Monday sa hawak ng juice. Gusto niyo po ba ng juice? Tanong niya. Medyo may pag-aalinlangan. Walang sagot si Cebal sa una. Tinitigan lamang ito ang baso ng juice sa kamay ni Monday. Ilang segundong lumipas bago ito muling tumango. Agad siyang kumilos. Mabilis pero maingat niyang kinuha ang isa pang baso. Nagsalin ng juice at inilapit iyon kay Cebal.
Inilapag niya ito sa harap ng binata ng may pag-iingat. Ito na po ang juice niyo, sir. Aniya. Akma na siyang aalis pabalik sa kanyang inumin nang magsalita si Sibal sa mababang tinig. Thank you. Tumigil si Monday sa kanyang paglalakad. Napalingon siya sa binata. Tiningnan niya si Sibal na nakatingin lamang sa basong may juice. Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi malaman kung paanong sasagot. You're welcome po. Mahina niyang tugon bago siya tahimik na umupo sa kabilang bahagi ng island counter. Naramdaman niyang medyo umiinit ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya, kaba, o sa pakiramdam na sa wakas, hindi lang siya invisible kay Sibal. Tahimik silang dalawa habang umiinom ng juice. Wala mang usapang namamagitan, pero ang katahimikang iyon ay may kakaibang bigat. Isang hapon, habang patungo si Monday sa study room ng mansyon upang iabot ang ilang dokumentong pinadala ng isa sa mga tauhan ng security team, ay napatigil siya sa may hallway. Nakabukas kasi ng kaunti ang pinto ng silid at mula roon ay narinig niya ang mga pamilyar na tinig. Si Doña Edith at si Sibal. Hindi man niya sinasadya, pero sa tindi ng pagiging tahimik ng paligid at dahil wala siyang intensyong manilip, napahinto siya upang pakinggan saglit ang pag-uusap. Lalo't narinig niya ang pangalang Thalina. Are you sure about this, anak? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong ni Doña Edith sa anak. Kalmante namang sumagot si Sibal. Opo, ma. Tapos na pong lahat sa amin ni Thalina. We talked and we ended things amicably. Halos hindi naman makapaniwala si Monday sa narinig. Naghiwalay na sila. Klaro naman na, simula pa lang, ma. It was all just a contract. I proposed to her not because I loved her, but because I was pressured. Hindi lang dahil sa hiling mo na magkaroon ka ng apo, kundi dahil na rin sa board members. They kept pushing me na magkaroon na ng anak na magiging tagapagmana ko. Someone to inherit the company. You know how they are. Nag-aalala rin ako dahil tama nga naman sila. Hindi na ako bumabata. Dapat meron na akong pamilya. Noong una inakala ko na tamang pa siyang proposal ko kay Thalina. Lalo pa't nagkasundo naman kami at maganda rin ang pinakita niya sa akin. Hindi ko lang lubos sa kalain na ganun palang ugali niya. Ang lahat ng yun ay ginawa mo para lang bigyan ako ng apo. At dahil sa hiling sayo ng members ng kumpanya. Halos hindi naman makapaniwala na tanong ni Donya sa anak. Yes, I paid Thalina. May kontrata kaming dalawa. We agreed to announce an engagement, get married for formality, and after a year, break it off quietly. Pero ngayon she realized hindi niya kaya. Sa tingin ko ay nahiya na rin siya sa nangyari sa event. I don't blame her. Pumayag siya sa sinabi kong hindi na tuloy ang kontrata naming dalawa. But I still paid her. Nakatayo lamang si Monday sa hallway. Parang tinamaan ng malamig na hangin. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi niya alam kung bakit pero parang gumaan ang pakiramdam niya. Parang nabunutan siya ng tinik. So, it was never real? Hindi pala totoong mahal na si Bal si Thalina? At hindi rin totoo ang relasyon nila? Napatingin siya sa hawak niyang dokumento. Gusto niya nang pumasok. Pero ayaw rin niya makaistorbo kaya maingat siyang umatras at tumakbang palayo. Habang naglalakad siya pabalik ng kanyang pwesto, napansin niyang may ngiti sa labi niya. Bahagya lang, halos hindi halata. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya natuwa. Bakit ba siya masaya na nalaman niyang wala na pala si Thalina sa buhay na Sibal? Siguro dahil gusto lang niyang makita ang taong laging seryoso na mas gumagaan ng mundo. Siguro dahil gusto niyang makitang may puwang pa si Sibal sa isang mas totoo at mas malayang kaligayahan. O baka dahil gusto niya. Gusto niyang makilala pa si Sibal. Ilang linggo matapos malaman ni Monday ang lihim tungkol kina Sibal at Thalina, isang umaga'y tinawag siya ni Doña Edith sa veranda.
Nakaupo ang ginang habang umiinom ng tsaa. May mahinahong ngiti sa labi nito nang makita siya. Lumapit naman dito si Monday at nagbigay galang siya sa ginang. Monday, may importante lang akong lakad ngayon. Pero hindi ako makakasama kay Sibal sa meeting niya. Nagkataon na isasama ko ang isa pa naming bodyguard sa lakad ko. Kung kaya naisip ko na ikaw na lang munang susama sa kanya. Ikaw na munang tatayong bodyguard niya. Walang alinlangan na tumango naman si Monday. Opo ma'am, wala pong problema sa akin. Ngumiti naman si Doña Edith. But of course, hindi ka pwedeng sumama sa kanya nang suot mo lang ganyang uniforme. Pumunta ka sa kwarto ko. May ipinanda akong suit doon para sa'yo. Yun ang isuot mo. Tumalima naman kaagad si Monday. Pagpasok niya sa silid, huminto siya sa tapat ng kama kung saan nakalatag ang sinasabi ni Ginang Edith na suit na susuotin niya. Namangha siya kasi napakaganda nga ng suit na iyon. Unlike sa suot niya na mukhang panglalaki, mas malambot ang tela, mas pino ang tahi, at mas nahahapit ang katawan. Nang isuot niya iyon ay napatitig siya sa refleksyon niya sa salamin at maging siya dahil napakaganda nga noon sa kanya. Tama nga si Doña Edith, bagay sa kanya ang bago niyang uniforme. Mas lalo siyang nagmukhang babae. Ang ganda, bulong niya sa sarili. Nang makita siya ni Ginang Edith sa suot niya, ay puring-puri rin siya nito. At sinabi na bagay nga sa kanya ang suot niya. Bagay na ikinapula naman ng kanyang pisngi at nahihiya siyang nagpasalamat. Makalipas ang ilang minuto, bumaba na siya sa harap ng mansyon at nakita niya agad si Sibal na palapit sa sasakyan nito. Bihis na at mukhang papasok na ito sa trabaho. Wait lang po sir, tawag niya. Napalingon naman si Sibal. Bahagyang napakunatang noon nang makita siya. Pagkalapit niya, agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ako na pong magbubukas ng pinto para sa inyo sir. Magalang at nakangiti niyang sabi rito. Tahimik lamang si Sibal, pero hindi rin tumanggi. Tumango ito ng bahagya bago pumasok sa loob ng sasakyan. Habang papasakay na rin siya, tinanong niya ng may pag-aalangan. Saan po ba ako uupo sir? Sa likod din po ba? Napalingon si Sibal. Why? Sasama ka ba sa akin? Tumango siya. Opo sir, inutusan po ako ni Ma'am Edith na samahan po kayo ngayon. Ako raw po muna ang tatayong bodyguard niyo kasi isasama niya raw po ang bodyguard ninyo. Nagkibit balikat sa Sibal. Fine, dito ka na rin sa likod. Tumango si Monday at dahan-dahang umupo sa tabi ng binata. Ang driver na kanina pa nakasilip sa rear view mirror ay bahagyang nagtaas ng kilay nang makita silang magkatabi. Pero hindi na rin kumibo. Pagkarating nila sa opisina ni Sibal, halos mapanganga si Monday sa laki ng gusali. Marble floors, glass walls, at mamahaling chandelier ang bumungad sa kanya. Para siya ngayong isang pulubi na naligaw sa napakagandang palasyo. Habang tahimik na nakasunod kay Sibal, panay ang sulyap niya sa paligid. Lahat ng empleyado ay tila sanay na sa karangyaan. May mga bumabati kay Sibal. May mga napapatingin naman sa kanya. Ngunit sa kakatingin niya sa paligid, hindi niya namalayang bigla siyang nabangga sa likod na Sibal. Sorry po sir, tarantang sabi niya. Agad siyang umatras ng kaunti. Pinilit na iwasan ng mga mata ng binata. Tiningnan siya ni Sibal. Tila pinag-aaralan ang reaksyon niya. Hindi ito nagsalita agad. Pero sa gilid ng labi nito, may bahagyang ngiti. Napakaliit. Halos hindi mapansin. Pero nandoon. Be careful, sabi nito sabay lakad muli. Sumunod naman agad si Monday. Halos manliit sa kahihiyan. Pero sa loob-loob niya, kahit mahiya, hindi rin niya mapigilan ang kakaibang kaba sa dibdib. Kahit pa ang loob ng elevator ay sobrang ganda rin, kaya manghang-mangha pa rin si Monday. Tila napansin naman ni Sibal ang pagkamangha niya, subalit wala na itong sinabi, tinayaan na lang siya.
Pagbukas ng elevator, sinalubong agad sila ng isang disenyadong lobby. May mamahaling carpet, glass partitions, at art pieces sa mga pader. Tumigil sila sa isang malaking wooden door na may nakalagay na CEO's Office. Pagbukas ng pinto, agad silang binati ng secretary nito. Isang babaeng may maayos na postura, nakasuot ng cream-colored na blouse at pencil skirt. "Good morning, Mr. De La Merced." Tumango lamang si Sibal, habang siya naman ay bahagyang yumuko bilang paggalang. Pagpasok nila sa loob, agad niyang napansin ang napakaluwag na opisina. May glass wall na tanaw ang buong lungsod. Isang malawak na desk na gawa sa dark oak at isang leather couch sa gilid kung nasaan may maliit na coffee table. Pagkarating ni Sibal sa mesa, tahimik nitong inalis ang suot na coat at isinabit sa upuan nito. Umupo ito sa executive chair at agad na binuksan ang laptop sa mesa. Samantala si Monday naman ay nananatiling nakatayo malapit sa pinto. Tuwid ang likod, nakaalerto at hindi sigurado kung saan siya pupwesto. Hindi siya makakilos. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit, umupo o manatili lamang roon. Maya-maya, napansin siya na Sibal at itinaas ang paningin mula sa laptop. "Umupo ka na." Maikli pero mahinahong utos na to. Parang naputol naman sa pag-freeze Monday. Agad siyang tumango. Opo sir. Pasensya na po." Dahan-dahan siyang lumapit sa sofa at maingat na umupo sa gilid. Tahimik siyang sumulyap sa paligid. Pagkatapos ay tumingin kay Sibal na abala naman ulit sa pagtatype sa laptop. Ilang sandali pa, hindi niya na napigilang magsalita. "May ipag-uutos pa po ba kayo sa akin, sir?" Tanong niya na medyo mahinahon at may pag-aalangan. Hindi siya tiningnan ni Sibal. "Wala. Maupo ka lang. I'm going to work." Tumango lamang si Monday. Napakamot ang kanyang ulo. Tumahimik na lamang siya at umayos ng upo sa sofa. Sa totoo lang, ito na yata ang pinaka-basic na trabahong napasok ni Monday sa buong buhay niya. Paano ay halos wala naman siyang ginagawa. Kahit nga sa mansyon, madalas ay nakaupo lang siya at nagbabasa ng kung ano-ano dahil bihira lang naman umalis ng mansyon si Doña Edith. Bukod sa madali lang ang trabaho niya, ay malaki rin ang sahod niya. Kaya naman, masasabi niya sa sarili na hindi na siya malas, unlike nung nagdaan. Ngayon, swerte na siya. Habang lumilipas ang oras, nananatili siya roon. Matahimik, alerto, pero hindi maikakailang nangingibabaw ang pagka-curious niya. Pinapanood niya si Sibal na abala sa trabaho. Seryoso ang muka, mabilis ang galaw ng kamay habang nagtatype. Paminsan-minsan ay sinasagot ang mga tawag sa cellphone at minsan naman ay nagbabasa ng papeles. Napabaling siya sa glass wall ng opisina. Kitang-kita ang lungsod mula roon. Ang ganda ng tanawin. Pero hindi niya maiwasang bumalik ang tingin kay Sibal paminsan-minsan. Tila ba mas maganda pang pagmasdan ng binata kesa tanawin sa labas. Tahimik siyang sumulyap, muli at muli. Para bang kahit sinasadya, nabibigani siya sa presensya nito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Siguro dahil bihira siyang makakita ng ganoong ka-composed, ka-powerful, at sabay napakailap. Muli siyang bumaling sa labas ng salamin. Pinipigilan ng sarili na masyadong baka kasi mapansin ng binata ang titig niya. Habang abala si Sibal sa kanyang trabaho, si Monday naman ay nakaupo pa rin sa sofa. Pilit pinipigilan ng antok na unti-unting lumulukob sa kanya. Kanina pa siya nakaayos ng upo. Tuwid ang likod, pero habang lumilipas ang minuto at hindi siya kinakausap, unti-unti na rin bumibigat ang kanyang mga mata. Tahimik sa loob ng opisina. Ang tunog ng keyboard na Sibal lang ang maririnig kaya lalo pang nakakaantok. Pumikit lang siya sandali at doon na nga, hindi niya na namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas.
Ang alam lang niya, bigla niyang naramdaman ang marahang pag-alog sa kanyang balikat. Bahagyang niyuyugyug siya. Maingat, banayad. Miss Monday. Baritono ang tinig. Dahan-dahan siyang nagmulat at nakita niya si Sibal na nakadungaw sa kanya at ginigising siya. Napabalikwas siya ng bangon. Gulat at litong-lito pa. Ay sir, pasensya na po. Nakatulog po ako. Agad siyang umayos ng upo at mabilis na inayos ang nagulo niyang buhok. Ngumisi naman ang binata at napaayos ng tayo. Napatakip siya ng kamay sa bibig nang mapagtanto niya ang posibleng laway na tumulo sa kanyang labi. Mabilis niyang pinunasan ang gilid nito habang hindi makatingin ng diretso sa binata dahil sa kahihiyan. Bahagya namang napangiti si Sibal habang pinagmamasdan siya. I'm heading to a meeting. Mahinahong saad ng binata. Kung pagod ka, pwede ka namang magpahinga muna rito. Hindi mo na kailangan sumama. Umiling siya kaagad. Mabilis at parang nanumbalik ang diwa niya. Hindi po sir, sasama po ako. Ayos lang po ako. Pasensya na po talaga. Tumayo siya agad. Mabilis pa rin pinupunasan ang gilid ng labi. Sabay ayos ang kanyang coat at buhok. Habang sinusundan niya si Sibal papalabas ng opisina, hindi niya maiwasang mapakamot sa batok at mapailing sa sarili. Nakakahiya, bulong niya sa isip, pero pinilit niyang maging composed. Sa bawat hakbang nilang dalawa, nararamdaman pa rin niya ang init sa kanyang pisngi. Tahimik lamang si Sibal, pero sa gilid ng kanyang mata, parang may bahagyang ngiti itong hindi mapigil sa labi. Hindi niya lang sigurado kung dahil pa sa pagkakagulat niya kanina o sadyang may laway talaga sa gilid ng kanyang labi. Pagkarating nila sa restaurant, kung nasaan ang kamiting nito, agad silang sinalubong ng mga staff ng establishmento at dinala sa isang pribadong function room kung saan naghihintay ng mga kamiting na Sibal. Mga kilalang business executives na halatang sanay sa corporate dealings. Tahimik lang si Monday habang nakasunod sa binata. Sa isip niya, sigurado siyang mananatili lang siya sa gilid. Tatayo, magbabantay, tahimik na tagamasid. Kaya naman gulat na gulat siya nang biglang huminto si Sibal sa tabi ng isang bakanting upuan. Lumingon sa kanya at marahang nagsalita. Sit here. Napakunot ang noo ni Monday. Sir? I said, sit here. Beside me. Tila nahipnotismo siya. Dahan-dahan siyang naupo. At habang ginagawa niya iyon, ramdam niyang tinging unti-unting lumilihis mula sa mga papel at laptop patungo sa kanya. Pasulyap-sulyap ang mga kamiting na Sibal sa kanya. Parang tinatansya kung sino siya o anong ginagawa niya roon. Habang nagpapatuloy ang meeting, seryoso naman si Sibal sa mga usapan. Detalye ng expansion, investments at logistics. Pero si Monday, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ramdam niya ang mga panakanakang sulyap mula sa iba pang mga businessmen sa mesa. May dalawa namang babae rin na tila pabulong na nag-uusap habang lihim siyang sinusulyapan. Pagkatapos ng halos isang oras ng diskusyon, naglagay ng huling remarks sa Sibal. Thank you all for coming. Let's continue the rest of the conversation through email. Isa-isang nagsitayuan ng mga kamiting, nagkamayan at nag-ayos sa mga gamit. Pero imbes na umalis agad, tila may hindi napigilang tanong ang isa sa matandang investor. Excuse me, Mr. De La Merced? Sabi nito habang nakangiti. We've been wondering, is she your girlfriend? Nagulat si Monday. Literal na napahinto siya sa paghinga at agad na tumingin kay Sibal. Pero bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya ng isa pang babae sa grupo. Yes, I mean she looks so comfortable beside you and you've never brought anyone to your meetings before. Especially not a woman. She's charming. Bagay na bagay kayo at sa totoo lang ay nagulat kami. We didn't expect na isasama mo ang girlfriend mo sa meeting na to. It's such an honor. Uminit agad ang pisngi ni Monday. Halos masunog na siya sa hiya.
Napayuho siya at mabilis na sumagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. No, I'm not his girlfriend. I'm his bodyguard. Natahimik ang Ilan. Tapos biglang nagtawanan ng Ilan. Hindi nang iinsulto kundi tila ba nagulat lang. Ang isa naman ay napataas pa ang kilay. Bodyguard? Really? But you don't look like one. And besides, Sibel never brings a bodyguard to meetings. Dagdag pa ng isa. Honestly, you two look like a couple. You even match. Lalo lang namula si Monday. Lalo pa't napansin din niyang pareho nga sila ng suot. Black suit, clean cut, neat. Parang coordinated. Sinulya pa niya sa Sibel na nananatiling kalmado habang umiinom ng tubig. Walang kahit anong reaksyon sa mukha. Pero sa likod ng baso, tila may bahagyang ngiting pilit tinatago. At sa dami ng narinig niya, si Monday ay hindi na alam kung saan ibabaling ang tingin. Nais niyang lumubog sa kinauupuan niya. Pero sa kabila ng hiya, may mumunting damdamin din siyang naramdaman. Hindi niya kaya maipaliwanag. Parang kinikilig. Magmula noon ay siya nang itinalaga para maging bodyguard na si Bal. Si Doña Edith din ang may gusto noon dahil higit na mas kailangan daw ng anak nito ang bodyguard kesa sa kanya. Kasi hindi naman ito pala alis ng mansyon at si Sibel naman ang madalas na umalis. Wala namang naging reklamo si Sibel doon. Dahil sa bago niyang misyon, palagi na silang magkasama ng binata at lalo rin silang naging malapit sa isa't isa. Nabuo ang damdamin nila para sa isa't isa. At ang lahat ng iyon ay plano lamang pala ni Doña Edith para mapalapit silang dalawa. Dahil si Monday na raw ang gusto nitong maging daughter-in-law at para nga hindi ito nabigo dahil naglaon, nahulog ang dalawa sa isa't isa. Higit na mas kinalala ng dalawang isa't isa. Nag-date, ipinakilala ni Monday sa pamilya ang binatang sa Sibel at matapos ang napakahabang seremonya sa simbahan din ang naging bagsak ng dalawa. Mainit ang sikat ng araw sa kalangitan, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa malawak na hardin sa likod ng mansyon ng mga de la Merced. Mula sa veranda, tahimik na nakatayo si Monday habang nakatingin sa malayo. Hawak ang isang tasa ng kape. Sa di kalayuan, nakita niya si Sibel, nakaluhod sa damuhan. Nakatawa habang hinahabol ang dalawang batang kambal na parehong may hawak na maliit na bola. "Got you," sigaw ng isa habang tumalon sa likuran ng ama nila. "No, you cheated," sabay sabog ng tawa na Sibel habang umaarteng natumba sa damuhan. Napangiti naman si Monday sa tanawin. Parang isang eksena mula sa panaginip. Ang dating seryoso at laging walang emosyon na si Sibel, ngayon ay tila isang masayang bata, nakikipaglaro sa mga anak nila. Tila ba nalusaw na ang lahat ng lamig at lungkot sa puso nito. Sa mga sandaling iyon, marahang lumapit sa kanya si Doña Edith. Nakatayo ito sa kanyang tabi at bahagyang umiti habang pinagmamasdan din ang tagpo. "Kanina mo pang pinagmamasdan ng mag-aama mo," malambing nitong sabi. Bahagyang nagulat si Monday ngunit agad rin siyang umiti. Inilayo niya ang tingin mula sa hardin at ibinaling ito sa ginang. "Masaya lang po ako, Mama." Tugon niya na may halong pag-iyak sa tinig. "Kasi hindi ko po lubos akalaing magkakaroon ako ng isang masayang pamilya. Dati pangarap ko lang po ito, pero ngayon totoo na po." Tumango si Doña Edith at hinawakan ang braso ni Monday na parang isang tunay na ina. "Masaya rin ako para sa inyo. Alam mo ba, halata ko sa anak ko kung gaano siyang kasaya mula nang dumating ang kambal niyong anak. Hindi na siya tulad ng dati. Ngayon mas buhay na siya." Napatingin muli si Monday sa hardin. Ramdam niyang totoo ang mga sinabi ng ginang. Si Sibel na dating tila laging abala, laging may iniisip, ngayon ay abala na sa pagtawa at pakikipaghabulan. "Oo nga po," mahina niya namang sambit bago lumagok ng kape. Hindi nagtagal ay naisip ni Monday na bumaba para lapitan ng mag-aama.
Nang makita siya ng kanilang mga anak, bigla silang tumakbo palapit sa kanya. Mommy! Sabay takbo ng dalawang bata palapit kay Monday. Napangiti si Monday at ibinuka ang mga braso para salubungin ng mga anak. Tumakbo ang kambal ng buong bilis at sabay na yumakap sa kanyang bewang. Mommy! Mommy! Daddy's cheating again! Sabi ng isa habang humahagikik. Mommy, he said he's the monster! Dagdag pa ng isa. Napatawa na lang si Monday at hinaplos ang ulo ng mga anak. Kasi naman, sobrang galing nyo. Siyempre hindi siya mananalo. Maya-maya pa'y sumigaw muli ang kambal. Here comes the monster again! Mula sa damuhan, patakbo namang lumapit si Sebal, kunwaring umaatake. Gotchal! Sigaw nito bago yumakap din sa likod ni Monday. Sabay tikwas ng katawan sa magkabilang balikat ng babae at mga bata. Napasigaw din si Monday sabay tawa. Sebal! Family hug! Sigaw ni Sebal. Nagyakapan silang apat. Ang kambal sa gitna, si Monday sa kanan, si Sebal sa kaliwa. Puno ng halakhakan, tilian at masayang tawanan ng buong hardin. Para bang walang problema sa mundo, kundi kung sino ang taya sa habulan. Mula sa veranda, napatingin si Doña Edith habang pinagmamasdan ng kanyang anak, ang manugang at ang mga apo. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang beses na nakita niyang ganitong kasaya ang kanyang pamilya. Buo, masaya, at puno ng pagmamahalan. At sa mga sandali na yon, nasabi ni Monday sa sarili na hindi na siya ang pinakamalas na tao sa mundo dahil siya na ngayon ang pinakamaswerte dahil sa kanyang mag-aama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.